Hello, magandang gabi sa lahat. This is Justin, Top News Page. Good evening sa ating mga regular viewers at doon sa mga bagong viewers, bagong bisita, pagdalaw ninyo dito sa Justin, Top News Page. Maraming salamat po. Good evening sa inyo kung saan man kayo sa mundo. Good morning, good evening, good afternoon, good day sa inyo, kung ano man ang time zone ninyo. And I have to say na this is medyo very hot day dito sa Pilipinas. And maraming pangyayari ngayon dito sa bayan natin, and maraming mga issues na dapat natin italakay. But tonight dito sa Justin Talk News PH, meron tayong very controversial topic that affects the supporters of Vice President Sara and President Duterte. I-discuss natin to. Nagkaroon tayo ng sarili nating opinion with regards to this issue. But before anything else, gusto ko lang i-request sa inyo, paki-like naman, paki-press nung like. Then, of course, subscribe. Paki-subscribe dito sa maliit na channel ito para naman ito ay lumago at patuloy tayo magkaroon ng mga ganitong talakayan dito sa Justin Talk News PH. Then try to ring that notification bell para every time na meron tayong broadcast, you will be notified immediately. So thank you for coming over. Then ito nga, medyo sabi ko nga na controversial itong topic na to dito sa realm, sa side ng mga DDS at mga supporters ni President Duterte at kay BP Inday Sara. Bakit nasabi ko yan? This emanates from what Robin Padilla, yung ginawa niya na endorsement kay Senator Tolentino. Bali yan ang source ng medyo maraming opinion, maraming commentaries with regards to that incident or action na ginawa ni Senator Robin Padilla. Pero sa akin, ang political perspective ang i-emphasize ko. Political, ang iba kasi medyo emotional kasi nga parang ano daw si Robin Padilla, sinisira niya yung kamada ng PDP Laban slate, ng senatorial slate, maapektuhan daw. Ang iba nagsasabi, bakit ginawa ni Senator Robin? There are 13 na raw ang na-endorse. Lamang pa sa 13 kung tutuusin. Kasi yung iba hindi rin na-endorse, pero lagi silang nandyan during the rallies of the PDP Laban at kay yung mga rally initiated by Pastor Apollo Kibuloy. Sino ba ito? Si Ringo, si Alin Capuyan, si Norberto Gonzales. So, sobra pa sa 13. But the one nga tinaas talaga ni Robin Padilla is Camille Villar and Senator Tolentino. Of course, si Amy Marcos in-endorse ni first by Senator Robin Hood Padilla, and then later on ni BP Sara. So yun ang nakita natin na pag-i-endorse, no? So maraming nagtatanong, bakit nga yan, no? Bakit nga yan ang ginawa ni Senator Robin Padilla? So itong insidente na to, hindi ako magsisimula dyan sa komentary ko or sa opinion ko with regards to this issue. Though sabihin natin na yung iba kong sasabihin na ito na naman, parang in a nutshell, i-discuss natin kung ano bang nangyayari at sa past, yung nakaraan
kung ano bang nangyari, bakit umabot tayo sa ganitong situation. So, dapat yung nga dito sa Justin Talk News PH, hindi natin pag-usapan yung ito ngayon, the present na nangyayari, but what leads to this incident, to this action na ginawa ni Senator Robin Padilla. Ano kaya? Bakit nag-decide siya ng ganyan? Always naman ganito tayo. Though, sabi ng iba, speculation lang yung sinasabi mo. Di natin nga alam kasi wala tayo doon. But, there is a big possibility na ganyan. Kasi ito ang nangyari. At may mga supporting facts tayo na magpapatunay na bakit ginawa yan ni Senator Robin Hood Padilla. So, dyan mag-evolve yung discussions natin. Ito nga with regards to this endorsement. Ngayon, discuss din natin yung sinabi nung sabi pa nila, Attorney Clear. Clear ba? Yung klaro. Clear. Attorney Clear daw. Ano yung palusot niya? Hindi daw worried si BBM. Talagang hindi worried. So we will discuss that later on after we discuss this first issue. So, unang-una, before nag-endorse si Senator Robin, both of them, BP Sara at saka si Robin Hood Padilla ay nasa Hague. Nandun sila sa Hague. And Senator Robin attended a lot of instances to talk personally with President Duterte. Pero hindi yan nag-materialize. Hindi talaga sila nakapag-usap. So, it was coursed through BP Sara. Itong ulitin ko naman ulit yung sinabi ko a lot of times na itong pagpunta ni Senator Robin dyan sa The Hague is purely a moral issue of a moral support para kay PRD. Nang tinanong si Senator Robin, ano ba talagang primary or main purpose sa pagpunta mo dyan sa The Hague? Ano bang purpose mo? Siyempre sinabi niya, ako ang presidente ng PDP Laban at yung chairman namin ay nandito sa Hague at ngayon ay campaign season. Kailangan alamin ko kung ano ba yung mga directives galing kay ng chairman nila sa PDP Laban. Ano bang dapat gagawin natin? No, ha? Yan ang premise. Diyan tayo magsisimula sa premise na yan. So kung i-analyze mo mabuti, scrutinize mo yung sinasabi ni kung anong ibig sabihin ni Senator Robin Hood Padilla, hindi siya magbibigay ng decision kung walang pahintulot ang chairman nila sa PDP Laban. O, di ba? Kasi napunta siya doon, nagpaalam pa. So, ibig sabihin, wala siyang gagawing bagay na involve yung partido or even in his personal capacity na pagiging artista kung hindi alam ni President Duterte. Kung hindi yan merong pahintulot galing kay President Duterte. Hindi siya ganyang katapang na magdesisyon ng sarili niya. Nandiyan si Vice President Sara. Siguradong kinukonsulta niya yan bago siya gagalaw. Dahil naman si President Sara, Vice President Sara hindi naman member ng PDP Laban. So, malamang si President Duterte ang nagbibigay ng directive. Merong during nga dito sa nangyari sa endorsement ni Vice President Sara kay Amy, merong interview daw doon, si Ma'am Hanilet ang in-interview kung anong masasabi niyo sa pag-endorse ni Vice President Sara kay Amy Marcos. Ang sinabi ni Ma'am Hanilet, walang comment, no comment si President Duterte diyan. Anong ibig sabihin yan? Dalawa lang yan. Either wala talaga siyang sinabi o hindi niya alam or ayaw niya sabihin dahil malalaman kung ano bang motibo, ano bang intensyon nila dyan.
At doon ako sa pangalawa. No. Siyempre, you're in the middle of a battle. No. Sa labanan, bakit sasabihin mo yung sa pihiya mo doon sa kalaban? O ibuyang-yang mo sa publiko para malaman ng kalaban mo. Hindi mo gagawin yan. Tandaan natin, master strategist at tactician yan si Duterte with regards to mga political approach, kung paano i-approach itong kampanya na to, yung plano kung paano natin gagawin ito para maalpasan natin, matatalo natin to. Ganun si President Duterte. At malamang yan, doon pa lang sa dahig, na-take up na yan with regards to the endorsement. Baka sinabi ni baka nga bago pa pumunta doon si Senator Robin or si Vice President Sara na merong gusto magpa-endorse, ano kayang gagawin natin? Malamang ganyan ang nangyari. Kasi pagdating nila, nag-endorse ka agad eh. So, pinapag-usapan yan doon sa Hague with PRRD. So, ang nangyari, sinabihan siguro ni paano kung magpa-endorse itong mga ibang mga senator sa kabila. Kung gusto nilang lumipat dito, anong gagawin natin? I-endorse ba natin o hindi? Diyan tayo sa point na yan. Kasi ang iba, hindi dapat i-endorse. So, negative sa kanila yung pag-i-endorse. But remember, hindi involved dito ang emotion. This is politics, and politics always guided na talagang you should add your forces. Laging nag-a-add, walang nagma-minus. Or pinipigilan mo yung pagdagdag ng puwersa mo. Addition is the game in politics. Yun tandaan natin. Yun ang always a consideration ng isang magaling na politiko. At yan, isa sa mga konsepto na ina-adapt ni President Duterte. Kaya hindi pa siya natatalo. Hindi eleksyon. So, ito rin ngayon. Ang nangyayari. So, siyempre, normal kung merong lalapit sa iyo na galing sa kabila, sabihin niya, magpa-endorse na lang ako dito. Ano ba yan? Advantage o disadvantage sa linalapitan mo? Halimbawa dito sa PDP Laban, disadvantage ba yan? That's an advantage. Hindi yan disadvantage. Diba? So kung himayin natin, bakit lumapit yung isang senator na yan at dito nagpa-endorse sa isang senator dito sa kalaban? So, ibig sabihin, disorganized yung partido na yan. They are discontented with the proseso na ginagawa doon with regards to the campaigns. Meron silang samang what we call this discontentment. Ibig sabihin, hindi sila kontento or na-left out sila sa mga siguro sa mga sorties o kulang ang suporta sa kanila, and they felt left out nga, na parang pinabayaan ako, parang hindi interesado ang partido na sinaniban ko. Kaya lilipat na lang ako dito na ako pag-endorse, hoping natataas naman ang numbers ko. Nakikita sa survey, nasa baba, kulilat ako. Anong gagawin ko ngayon? Sabihin naman siguro ni Martin, binigyan na kayo ng malaking halaga eh. Sana yung mga malaking bilyonis dyan, o milyonis na binigay ko sa inyo, baka yan din ang sakot. Mahihingi pa ba kayo sa amin? Baka ganun. Hindi naman natin alam kung anong unang consideration ng kandidato na yan. Manalo ba o mag-ipon lang ng pundo o pera? Bahala na matalo, may pera na ako di ba? Pero dahil tumakbo ka, isipin mo rin na manalo ka dapat. So yung paglapit mo pa lang sa kalaban, malaking dagok na yan doon sa kalabang partido. Doon sa pinanggalingan ng partido ng isang senador na lumipat. So ito, klarong-klaro na ang alyansa ay talagang nawasak na.
Ang lineup nila wasak talaga. Oh. Unang-una si Amy umalis. Gaano ba ka-importante si Amy diyan sa partido na yan? Siya, kapatid siya ng presidente. Siya ang isa sa nag-organize ng partido na yan, tapos lilipat. So anong sabihin, anong impresyon ng mga botante? Talagang may problema yung ano na yan, partido na yan. At saka napakahina naman, hindi nila mahina ang humawak dyan. Particularly ang presidente, na siya ang nag-i-endorse ng mga kandidato na yan. Hindi niya kayang hawakan. So merong talagang disenchantment, kaya naglilipatan. Hindi kaya yan ang intention ni President Duterte. Hindi kaya yun ang target nila na mangyari. Ang paraan sa pag-endorse natin ay isang paraan para totally mawasak ang isang partido na kalaban natin, at ito yung alyansa. At nangyari yan. Diyan sa endorsement na yan, wasak sila. Wasak sila sa isip ng mga botante. Bubuto ako niyan. Nagkagulo na nga yan eh. Walang unity. Walang unity. Kasi hindi nila nahawakan yung mga ibang ang mga senador, naglilipatan na. Ang balita pa nga dyan, 7 na lang ang maiiwan dyan sa alyansa. Meron pang dagdag dyan na aalis. Kasi ibang klase yung si BBM. Pag abko, si Lisa, sila nagdidesisyon dyan. At saka si Martin Romualdez. Pag may rinig lang na isang na negative sa kanila, kinikick out na nila yan. Remember, si Jaime, marami nang sinabi. O si Villar, di ba? Mga pronouncement ng mother ni Camille at saka si Manny Villar. Talagang sila. Pag may marinig lang, wala, out ka na sa partido na to. Yun ang nangyayari kay Jaime. At ito si Tolentino. Kasi nangulilat siya sa survey. Kasi hindi mo napakahina din ang utak na to. Nanalo ka lang dahil kay President Duterte. Ilang bisis ka tumakbo, kapanahunan pa ni Noynoy Panote. Hindi ka nga nanalo. Nang sumanib ka dito sa PDP Laban kay President Duterte, diyan ka pa nanalo. At ang daming binigay na pabor sa iyo si President Duterte. Nakakalimutan mo yun. So ganyan ka talaga ka-traidor. Hunyango, ganyan ka ka-traidor ang ginagawa ni Tolentino. At alam ni mismo ni Robin Padilla na hindi ito ibubuto ng mga DDS dahil traidor nga paano ibubuto? Katulad niyan ni Jaime. Siguro naisip ni President Duterte, kung lilipat naman sa atin yan, hindi rin naman ibubuto yun ng mga supporters natin, lalo na yung mga DDS dahil galit nga dyan. Ito naman si Tolentino, nagbakasakali lang. Katulad ni Jaime, nagbakasakali lang siya na susuportahan. Kasi talagang naman ang ginawa nila, klarong-klaro na ang intention niya na lumipat sa alyansa para mananalo siya. Hindi naman niya akalain na ganyan. Na ganyan ang mangyayari. At saka isang issue na napakatindi. Ito narinig ko na rin dyan nga patuloy ang diskusyon dyan sa loob. Yung pag-abduct, pag-kidnap ni PRRD. Isa yan sa major issue dyan. Kasi sabi ng ibang mga senador daw dyan sa alyansa, hindi man lang kami kinonsulta. Hindi kayo kukonsulta. Dahil 4 lang yun ang nagdesisyon. 5 ang nagdesisyon. Si BBM, si Gibo, si Anyo, si John Beck, si Buying, sila nagdesisyon dyan. Ba't sasama kayo? Nabigyan na kayo ng pundo bahala na kayo sa sarili nyo. Ganyan ang ibig sabihin. Kaya yung mga senatorial beats nila, yan lagi ang iba sinisisi si President BBM, bakit ginawa yun? Kaya nangyari ito ngayon. Itong nangyari ngayon na talagang wasak yung alyansa. Hindi na sila makagawa ng matinong rally na ngayon Kasi hindi pupunta si BBM. Kasi sasalubungin siya ng mga DDS, sisigawan siya doon na bangag-bangag. Paano siya pupunta doon? Pupunta siya sa rally. Ang mga tao doon, Duterte ang sinisigaw. Mapapahiya lang ng husto. Kaya nga, i-connect natin yung sinasabi ni Claire.
imi-mention ko yung mamaya. Sabi daw, baliwala sa kanya yung pagbagsak ng rates niya, ng trust rating at approval rating. Ngayon, isa yan sa argumentuhan dyan sa loob ng alyansa na yan, na talagang mali yung pag-aresto kay President Duterte, ang pag-kidnap ni President Duterte at dinala sa Hague. Kaya naapektuhan mismo ang campaign nila dyan. Naapektuhan. Kaya yan sila, hati sila dyan. Siguro sila Erwin, dahil mga tuta yan. Kakampi sila lang kay BBM. Tama yung ginagawa ni BBM. Ganun, si Jesus Guerrero, noong pa, legal na yung pagkahuli ni President Duterte. Kaya, nayari din siya ni Senator Ivy, na sinasabing ambisyoso. So, anong ginagawa ni Jesus ngayon? Pinatawag na si Lacanilaw, ikukulong, pero 2 araw lang. 2 araw lang. Dapat kinulong mo yan hanggang mag-session ng Senado sa June 2. Dapat ganyan kahaba. Until na sabihin niya ang katotohanan. Kasi sinasabi niya hindi daw niya alam kung dinala ba sa competent national judicial court ang presidente natin ng pagkahuli. So yun talaga ang argumento nila at yun ang desisyon nila, ang impression ng mga senador. Bakit nagkaganito ang partido natin? Bakit nagkawatak-watak tayo? Kung manitili ka dyan, mag-iisip ka rin bakit sila lumipat? Diba? Or kinakausap, bakit nalilipat ka? Kasi ganito napabayaan tayo, wala na malabo na yung campaign natin, sorties. Wala na nag-endorse sa atin na tama, wala na nagsusuporta na sa ating tama. O mahirapan natin kumuha ng mga babayaran dahil ubos na raw yung pera ng partido. Wala na mga pinanser. Umalis sa mga pinanser. Nawasak na yung partido niyo. Ako na oligarch, magbibigay pa ako ng donation sa inyo para sa kasusin nyo dyan sa kampanya. Hindi na ako magbibigay. Matatalo na kayo Di ba? Dito na ako magbibigay sa PDP Laban. Kaso ang PDP Laban, hindi naman basta-basta tatanggap yun ng ganyan. Dahil yun ang direktiba ni President Duterte. Na dapat hindi kayo tatanggap ng mga ganyang halaga para gamitin sa eleksyon na to sa kampanya. Dahil yan, may naka-akibat na na later on sisingilin sa atin. Bagahe yan. Yun ang ibig sabihin ni President Duterte. Huwag niyong tangkapin yan. Kasi mangyari niyan, sabihin na may gusto silang gagawin na para pabor sa kanilang mga kumpanya, hindi na natin magawa kahit lumabag sila sa batas dahil nga nag-donate sila sa atin. Na yun ang purpose, hindi talaga patulong, kung hindi protektahan ng kanilang mga negosyo. So ganun yan. So ibig sabihin, itong ginagawa ni Ruben Padilla, hindi yan disadvantage. Advantage yan kung ikaw ay tumitingin in a political perspective. Kasi yung iba emotional. Si Ruben, bakit ganyan? Ito, hindi nga yan gagawin ni Ruben basta-basta. Hindi yan basta-basta kung walang pahintulot si President Duterte. Sigurado ako dyan. Hindi yan alam naman natin ugali ni Ruben, hindi yan ganyan ka purma na magpabida-bida. Hindi ganyan ang ugali ni Senator Ruben. Kita mo siya, parang katipuniro ang dating niyan. Sumusunod yan sa utos. Anong sabi niya? Alagad lang siya ni President Duterte at sumusunod siya. Ilang beses niya sinabi yan. At ito pa, hindi naman ito pagdepinsa ni Senator Ruben Padilla. Basta yung nakita ko sa kanya. Then, sinabi na hindi ni-endorse yung 10. Nakalaki na nga yung 10 Nakalaki na yung 10. Hindi ibig sabihin na i-endorse mo si Tolentino, maipalit ka dito. Hindi. Doon yan sa extra. Doon sa extra na sa 12, 10, 11, 12. Bahala na kayo kung ayaw nyo kay Amy o si Tolentino kung gusto ninyo. Di ba? Pero alam nila na hindi naman ibubuto talaga yung mga DDS, silang dalawa Kaya ito, sige, basta ang epekto niyan doon sa alyansa.
talagang makita ng alyansa, lumapit si Tolentino doon, ano bang ibig sabihin ito? Wala na talaga na tayo, watak-watak na tayo. Di ba? Nagkaroon ng desperation yung mga senador ngayon. So, hihina ang loob nila. Hihina din ang loob ng mga nasa kabila, yung mga kasama ng mga senador, even the local government, mga local candidates. Hihina ang loob. Ano nangyari sa mga senatorial bits natin? Nagkawatak-watak na, nagkawindang-windang na. Paano tayo ngayon? So, merong domino effect yan. Pati yung mga tumatakbo ng gobernador, congressman, makikita mo yung mga actuations na mga mayayabang, sila Ortega, sila ni, sino pa ba yun? Luistro, ito si Adyong. Makita mo sila, desperado ang mga wordings nila. Hindi katulad noon, napakayabang yung young guns na yan. Pero ngayon, ultimately, unti-unti silang natatamimi. Kasi, nagdelikado ang mga posisyon nila dyan sa kongreso na yan. Yan ang totoong nangyayari dyan. Kaya sila, kabado. Kabado sila ngayon. Naisip nila kung hindi pa talaga kinidnap si President Duterte o dinaan sa tamang paraan sana, hindi sana magkaganito. Sa totoo naman, yan din ang nangyari talaga. At sa mga sinasabi ko nga, ito ang gustong resulta ni President Duterte. Kasi sa mga vlog ko, ilang beses ko na sinabi ito na hindi si Duterte ganyan hina mag-isip na papasok siya sa Lions din na wala siya makikita, wala siyang makukuhang, hindi niya makuha yung intention niya. Pulling into the trap kayo hinuli ninyo, wala kayong hindi tamang proseso. Ano nangyari ngayon? Talagang tinamaan kayo ng gusto. Ito na yun. Kaya ngayon si President Duterte, tuwang-tuwa yan nandoon sa The Hague. At ngayon, itong ipaglaban nila yung kaso na yan, tagilid ang kaso na yan sa totoo lang. Dahil yung mga ebidensya yan, ibuyang-yang yan. Mga gawa-gawang ebidensya kung matuloy man ang hearing. Matuloy man ang hearing, posibleng hindi yan matuloy. Doon pa lang sa Article 59, tanggal na yan. Hindi pa diniscuss yan. Wala pang pinail na petition ang grupo ni President Duterte with regards to that, yung mga violation ng due process. Hindi pa yan na-tick up. Once ma-tick up yan, sigurado. Alam nga naman papabor ng ICC sa kanya mga violations. Di ba? Talagang ma-dismiss yan yung kaso ni President Duterte. Kung idaan naman natin doon sa hearing talaga, per se, weak yung mga nila, ebidensya. Magsasalita yan sa Matubato. Puro panaginip yung mga sinasabi. May sulit ba siyang ebidensya? Puro hearsay, wala siyang sulit na ebidensya na ito. Puro lang salita. Kinabar pa ng New York Times. Alam naman natin kung ano yung New York Times, di ba? Mga sablay din yung mga linalabas dyan So, yan ang nangyari. Kayo, na nag-iisip kayo na si Robin ganyan. Hindi yan kay Robin lang. Kay President Duterte yan directive. Ganyang kagaling si President Duterte. Sipin mo, endorsement, akala mo okay. Siyempre yung senador, yung naiiwan ng mga senador doon, sila ni Tito Soto, si Lacson, paano to pare? Watak-watak na tayo Kung saan nagpunta mga kasama natin. Ang tanong dyan, kung magkaroon ng meeting di avance, atin pa ba yung mga yan? May lamat na sila na disorganized sila, hindi sila united. Yung mga laging sinasabi ni BBM na let's be united. Mag-unite tayo, buong bansa. Mag-unite ka sa sarili mo. Kung ganyan. Nakita mo yan. Kaya nga, epektibo yung strategiya na yan na mag-i-endorse ka ng kalaban. Kaya nga si President Duterte nung una pang meeting nila dyan sa Davao with regards doon sa pag-endorse nila sa mga kandidato. Ayan si Philip Salvador, in-endorse na yan. Unang meeting pa lang, in-endorse na yan marami pinag-usapan. Lumabas si GB Hinlo.
Si GB Hinlo, willing siya kasi representative ng Western Visayas, ng Visayas, walang senador. Kaya tinanggap yan ni President Duterte. During doon sa PDP Laban na caucus nila, meeting nila dyan sa Davao. Kung naalala ninyo yun, na-endorse din yan si Jimmy Bundok, Philip Salvador, of course si Bongo at saka si Bato, kasama na yan doon. Nagsalita pa nga sila doon eh. Kasama si Jimmy Bundok, nagsalita sila. At yan si GB Hinlo, first time yan nagsabi doon. So, si Bato, si Bongo, si Jimmy Bundok, si Ipe, may isa pa. Si GB Hinlo, 5. May isa pa. Na during the time si Lambino, yun talaga ang in-appoint ng PDP Laban. 6 lang. During that endorsement ni President Duterte, sinabi niya mahirap kasi pag masyadong marami. Tama na itong 6. Di ba sinabi niya? Taktika yan na habang palapit na palapit ang kampanya, nag-attract ka ng mga grupo o mga kandidato na sasama sa iyo. Nung time na yun, hindi pa kasama si in-endorse na si Pastor Kibuloy, pero hindi pa official dahil hindi pa nga dumaan sa proseso sa PDP Laban until nakuha siya. Then kasunod na yan Senator Marcolita, siguradong ni-recommend yan dahil nga sa ginawa niya pagdepinsya niya kay VP Sara during the impeachment hearing ng Quadcom. Di ba? So, dumating si Marcolita, then si Lambino kasama na ng PDP, si Pastor Kibuloy, na sila, 8 na. Nadagdagan yan kay Vic Rodriguez. Nadagdag si Vic Rodriguez dahil nga siya nga ang head ng Maisog. Yun ang katotohanan dyan. Si Mata huli na yan doon sa Hong Kong yan na endorse doon nagsasalita yan si Marites. Yun ang istorya dyan. Talagang sinadya yan na ganyan, hindi pupunuin. Yan ang diskarte ni President Duterte. Hindi pupunuin. At yun nga ang nangyari. Nangyari nung na-kidnap siya. Ano nangyari? Simula ng pagkasira nung kalaban ang alyansa, naging issue na malaki eh. Nag-response yung mga tao. Nag-response yung mga tao. Lumabas sa survey, bagsak lahat. Kasama si Escudero, si Martin Romualdez at saka si BBM lalo na negative 28, na negative 29 ng trust and approval rating. So, nakikita natin itong endorsement, malaking bagay. Hindi lang kasi nakikita ng iba eh. Na yan ang epekto niyan, talagang magkaroon ng kaguluhan ng loob ng partido. Ang alyansa talagang nagkagulo yan. Maraming argumento niya sa loob. Bakit nag-alisan? So yun ang epekto ngayon. Ito na ngayon. Yung mga naiwan doon, mag-iisip yun. Paano yan? Wala nang kontrol. Hindi na niya makontrol. Kanya-kanya na eh. Nakikita naman natin kanya-kanya. At ang balita nga, maging 7 na lang yung maiwan. At ang balita, kasama si Pia Cayetano na hindi naman siguro totally aalis, pero parang hindi na susuportahan din ng alyansa. So, mangyari niyan, maghanap ng paraan yan. I don't know kung saan siya pupunta. But sigurado ako, manliligaw din yan kay Vice President Sara. Kaya supporter naman talaga yan ng mga Duterte kung tutuusin. Nagtaka nga ako bakit nandyan sila sa kabila. Katulad ni Tolentino dahil nakakita ng kumikinang-kinang sa side ng administration. Akala niya na ganyan na. Sigurado na siya. Kaya doon siya kumampi. Ganyan naman yan eh. Dati kay Noynoy yan, di ba? Ngayon, lumipat kay Duterte. Ngayon, lumipat kay BBM. Kaya ngayon, bagsak ka na ngayon. Hindi na, malabo ka na manalo.
Ayan, sila Abalos, ganyan din mangyayari niyan, si Abalos. Pero hindi naman talaga akseptahin ng ano yan eh. Pero nakikita natin nung sa survey, talagang laglag yan, sina Abalos. At ito, kung lalabas ang may marami na rin mga surveys na lumabas at nagpapakita na talagang pasok lahat ng senatorial base ng President Duterte, ang Duterte 10. Hindi na kayo dapat maurid. Buo na yung 10. Wala namang sinabi si Ruben Padilla na bawasan natin to para ipalit. Hindi ganyan. Kaya nga, sa akin, taktika rin yun. Guluhin lang ang alyansa. They're successful dahil wasak ang alyansa ngayon. So, maintindihan na ninyo kung ano yung ginawa na endorsement. Hindi lang yung basta-basta pag-endorse na ganyan. Taktika yun. Taktika yun na ngayon, naramdaman na ng alyansa. So, malalaman mo rin naman sa mga kandidato dito sa Duterte 10. Wala, may nagko-comment ba? Against kay Ruben Padilla? Wala. Kasi alam na nila na yan ay taktika. Walang nagko-comment dyan, nagre-reklamo. Tuloy ang kampanya, yung pa rin. Kita mo yung kampanya nila. Ang ganda ng pagka-organize ni Pastor Kibuloy. Magaling talaga sa organization niya sa Pastor Kibuloy. Kita mo. At saka yan, talagang united. Lahat, walang kanya-kanya. Bawat speech kailangan sabihin mo yung mga kasama mo. Kung pwede, unahin mo yun. I-mention mo yan, pati numbers nila. Nangyari ba yan sa alyansa? Pwede siguro. Pero ngayon, marami nang wala sa kanila Paano mo sabihin ngayon? Si Tolentino, nandoon na, nagpa-endorso na. Tolentino, nagpa-endorso sa kabila, sa kalaban. Ganyan na sabihin. Dito, yun talaga. Napakagaling ng proseso na sinunod ng Duterte 10 ng Pilipilaban. So, going towards, malapit na yung election, going towards the election day, napaka-bright ng pag-asa or the hope na we are expecting talaga magkatotoo na mananalo ng yung 10 kandidato ni President Duterte. At very optimistic ako dyan na yan ang mangyayari. Kasi on the grounds, yun ang pakiramdam ng mga tao Kahit saan ka pupunta, dito sa NCR. At napakalakas ni VP Sara dito sa NCR. Bumalik yung suporta sa kanya na during the February service, medyo bumagsak nga dahil pinalutang nila yung with regards to the impeachment, with regards to the confidential fund. Pero ngayon, nalaman nila na puro paninira lang, kabalastugan lang yung mga charges na charge nila against VP Sara doon sa impeachment. Napaka-weak ng mga grounds for impeachment. Kaya nagbalikan yung mga supporters. Panalo si VP Sara dito sa NCR, napakalakas dito. At almost sa Balance Luzon, malaki rin ang number, pero hindi naman comparable sa Mindanao at Visayas. Kasi imagine sa Mindanao 100%, saan ka nga makita ng approval rating na 100%? Nakita mo, dito sa Visayas ngayon, nasa 85% ang approval rating. Nakita, paano pa sila manalo? Hindi talaga sila manalo. Kaya kung iisipin mong merong makalusot dyan, siguro makalusot dyan. Pero nga, napaka-questionable na nakalusot si Erwin Tulfo. Ano bang nagawa ni Erwin Tulfo? Diyan lang sa, AXIS niya. Maraming tinulungan ng mga ganyan-ganyan. Yung ba, nakagawa ba na matinong batas yan nung congressman siya? Wala. Kaya sip-sip lang yan kay Tambalusos, kaya nakaganyan. Ngayon, ito nga, going towards the final day sa elections natin, I hope continuous ang momentum. Continuous ang momentum, parang snowballing effect. Lumaki ang suporta na nakuha ng Duterte. At hopefully, sa election makikita natin ang success na makamit ng mga senatorial bids natin. So, ito yung sa topic na to.
Kanina kasi mention ko yung with regards to the comment ng ni Attorney Claire, ng spokesman ng ating Pangulo, na hindi daw naapektuhan, hindi daw worried ang Pangulo. Hindi naman talaga worried yan anytime, most of the time pala. Most of the time hindi yan worried. Bali wala sa kanya anong pangyayari. Naalala mo ba yung bumaha dyan sa Northern Luzon, bumaha sa Bicol, na-worried ba yan? O yan pa, rates lang yan eh. Bali wala yan sa kanya. Ang daming nakakamatay doon sa earthquake, doon sa bandang Batanes. Na-worried ba yan? Hindi yan ma-worried. Kaya ganyan ang state of mind yan. Walang pakialam yan kung ano nangyari sa mga Pilipino. At dito naman, hindi nila ma-surmise kung ano ba talaga ang totoong nangyari. Bakit namang ganyan ka-negative ang nangyari na survey rates, approval at saka trust rating ng presidente? Sabi niya, ano lang yan, influence ba daw ng mga fake news, ng mga ibang mga supporter, na nakatanggap daw yung mga tao ng fake news daw, kaya naniwala naman. Talaga, ibig sabihin yung presyo ng bigas, hindi totoo yun, fake news yun. Yung pagtaas ng mga presyo, fake news pa rin yun. Fake news yun. Pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, fake news. Utilities tumaas, fake news din. Yung kriminalidad, fake news yung nakalagay sa TV na kinidnap, pinatay, hinuldap, ninakawan, na nasaksak, na rape, nakidnap na mga bata, fake news din yun. Yun ang basihan, ang kabuhayan, ang hirap ng buhay, ang hirap maghanap ng trabaho, fake news din yun. Doon nakaangkla ang discontentment ng mga tao. Doon yung galit ng mga tao, ang sama ng loob na kawalang bahala ng ginawa ng gobyernong ito. Yan na, nag-reflect na doon sa trust rating at saka approval rating ng presidente. Dapat intindihin mo yan, Claire Castro. Intindihin mo yan. Hindi yan nagsimula sa balita. Naramdaman yan ng mga tao. Araw-araw nilang naramdaman yan. Ang hikab ng kanilang tiyan, yan ang nag-uutos sa kanila na huwag nang pagtiwalaan tong presidente na to dahil hindi niya nagampanan ang dapat niyang ibigay sa mga tao, sa mga Pilipino. Diba? Simpleng presyo ng bigas. Diba? Pupunta kang palengke, masyasyak ka sa presyo ng mga pagkain. Mga manok, mga karning baboy, masyak ka. Times 2 lagi. Kaya ang iba, talagang gutom mga abutin. Kasi hindi nila kaya, wala silang hanap buhay na matino. Kaya yung iba, maliligaw ng landas, gagawa ng krimen. Kaya dumami ang krimen dito sa bansang to. At wala na rin nag-i-invest dahil magulo yung political situation. Dahil mismo, si BBM nag-create ng kaguluhan sa political situation. Dahil sa gusto talaga nila na sila lang talagang hawak ng puwersa hanggang doon sa pinakahuling henerasyon ng mga Marcoses. Yan ang gusto nila mangyari, at saka mga Romualdez. Gusto nila ganyan ang mangyari sa Pilipinas. At akala nila yung patuloy nilang pag-corrupt, nanakaw ng pera sa kaban ng ating bayan, hindi makaapekto sa ekonomiya natin, hindi makaapekto sa kabuhayan ng mga tao. Doon sila nagkamali. Ito na nga ngayon, 3 years pa lang ano nangyari sa kalagayan ng mga Pilipino. Ang tindi ng kahirapan. So talagang hindi yan galing sa fake news. Naramdaman yan araw-araw. Sinusuong yan araw-araw ng bawat pamilyang Pilipino yung limitadong access doon sa pagkain. Sa healthcare, wala na yan. Wala nang healthcare. Ang mga tao ngayon, bukod sa pagdadasal na magkaroon ng pagkain na araw-araw, ama namin yun, dinadasal din nila na hindi sila magkasakit. Kasi wala sila, mamamatay lang sila sa hospital. Tingnan mo yung pila doon sa PGH, sa lung center. Tingnan mo kung gaano kahaba ang pila diyan. Mga government hospitals, halos walang medisina ang binibigay. Nakahiga na diyan sa sahig yung mga tao. Wala nang bakanting mga kama para sa kanila. Yan ang katotohanan. Tapos sabihin mong fake news. Nakakatawa eh. Kaya dilat yung mga mata ninyo.
Ito, kung patuloy si Claire Castro dyan, talagang lalong masisira. Mabuti naman. Para naman, darating ang point na, breaking point na talaga na hindi na kayang tiisin ng mga tao ang pangyayari. At alam na natin kung ano mangyayari. Di ba? Yung taong gutom, ahantong yan doon sa igagambol niya yung sarili niya para lang magkaroon siya ng katuparan doon sa gusto niya, makakain man lang, di ba? So ganyan ang katotohanan dyan na hindi naman ito si Claire, dating vlogger naman to hindi mo alam yung mga ganyan. Dapat idilat mo yung mga mata mo at tama na yun. Walang pagkundangan dipinsa mo sa presidente, lalong nasisira ang presidente sa iyo sira na rin lahat So ito lang, hanggang dito lang tayo. Marami na nang nag-discuss dito sa yung fake news daw, basihan doon sa masamang resulta ng trust rating at approval rating. So kayo, tanungin ko kayo, di ba naramdaman nyo yan araw-araw doon sa mga talagang marginalized na mga tao nasa sa status na ganyan? Araw-araw naramdaman yan, katotohanan yan. At yun nga, para naman magkaroon ng pag-asa na mabaliktad ang mga pangyayaring ito, ay dapat naman gagawa rin tayo. Ngayon, nasa kamay na natin ang power to do that, and that is to vote the candidates sa President Duterte, senatorial candidates, and kung sino mang mga pro Duterte dyan, ng mga congressman, kung mga governors, pero medyo mahirap mamili ngayon ng ganyan dahil lalo na sa congressman, halos lahat pumirma sa impeachment ni Bibi Sara Kaya kung malaman ko lang dito locally na bumuto or kadikit ni Bibi Sara, hindi ko talaga ibubuto. Hindi ko ibubuto dyan. Maraming congressman dito, may mga bago, pero hindi rin ako sure kung pro Duterte ba. Then, merong mga mayors, kasi lahat naman tayo bubuto ng mayors, din yung councilors, din yung mga bukal. Yan ang ibubuto natin, ang governor. Dito naman sa mga provinces, ng mga regions. Sa NCR, walang dyan, governor. So, ganyan ang mangyari. Dapat talaga, nandito na sa atin ang pagkakataon na ibahin naman ang takbo ng buhay natin through sa pagboto ng tama. Wala na yun, kung may magbibigay sila ng pera or vote buying, tanggapin nyo, pero iboto pa rin ang gusto nyo iboto na makabuti naman sa sitwasyon ng Pilipinas ngayon. At ito walang iba kung hindi ang pagsuporta ng mga kandidato na sinusuportahan ni Bibi Sara at in-endorse ni Bibi Sara. Bukod kay Aimee, huwag nyo iboto yan si Aimee or yan si Tolentino. Ano lang yan sila, panggulo lang yan sa alyansa. Ginugulo lang ng ni President Duterte ang alyansa. Taktika yan. Ulitin ko para maalala ninyo ang sinasabi ko kanina. So, both straight talaga tayo. Walang ibang paraan para makaalpas tayo sa mga problemang ito. So, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pagdalo ninyo doon sa mga bagong viewers natin. I hope na you will subscribe to this channel para kung meron tayong bagong mga vlogs, meron tayong mga bagong issues na iti-take up dito, meron kayong konting kaalaman na makukuha dito sa channel na to. Justin Talk News Page, opinion lang, mga views lang, mga reactions natin sa mga pangyayari, mga balita, mga issues na umiikot dito sa bansa natin, sa mga political issues. So maraming salamat sa inyo. Thank you, and I hope you will continue visiting this channel, and I hope you will support by subscribing and then press like and ring that notification bell para naman kung anytime meron tayong bagong broadcast o vlog, you will be notified immediately. And what is important is for you to subscribe kung bago kayong viewer dito sa Justin Talk News PH. With this, maraming salamat. At good evening, good morning, good afternoon, at good day sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Salamat po.